Nandito nga tayo ngayon mga brothers sa Mitsukoshi Olongapo City Branch para tignan ang bago o upgraded version nitong Euromotor Beeperman 150 EFI. Pero bago natin ito tuluyang ikutan, sa mga gusto pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share ang ating video para po lagi kayong updated sa ating mga social media accounts. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Mga brothers, welcome back sa ating walk-around review. Ngayong episode ay maiikutan na nga natin itong bagong version na 2026 Euromotors Beeperman 150 na EFI mga brothers. So meron na po ritong stock dito sa Olongapo branch nitong unit na ito mga brothers. Kung gusto niyo pong bisitahin, punta lang po kayo dito. Ayan, pwede po sila sa kanila ang cash or financing. Alright, so ikot muna tayo in 360 view para makita nyo kung ano yung bago sa kanya. Obvious naman yung kulay at saka yung decal works dito binago nila. Ayan, pero yung aesthetics same pa rin. So doon yung madi-differentiate pagdating sa kanyang kulay at sticker. O, di ba? Ang ganda oh. Tapos yung mga fender niya, tsaka yung kaha niya carbon skin ang style, no? O yun oh, magmula dito. O, di ba? Tapos may palikpik, may air ventilation dito. E3 emission, ano ba meaning yan? Emission ba yan? EFI na to Euro 4 compliance na yan. Ibig sabihin mga brothers, di ba? So far ang binago naman dito ng Euromotor fuel injected na siya mga brother. Ayan, so mas malakas at syempre mas matipid ngayon. And hopefully pag nagkaroon ng panibagong version upgrade na nila yung makina. So start tayo rito sa unahan mga brothers. Meron itong clip-on handlebar pero mataas po yung kanyang pagkakarise. Alright, so yung side mirror niya is style din po ng carbon fiber skin katulad dun sa kanyang katawan. So yung mukha nito kasi parang robotic, no? Mapapansin niya, no? Parang etong turn signal lights niya yung mata. Then ito yung pinaka noo. May Euromotor dito. Okay ang pagkakagawa ng fairings niya rito. Then ito yung pinakababa, no? So nagamit pa ito ng conventional halogen lamp. Pero pwede nyo itong upgrade ng LED. Marami na mga aftermarket. Gustong gusto ko dito yung kanyang daytime running lights. Ayan, no? Oh, di ba? Turn signal lights niya LED na rin, no? Mismong nasa headlight. Low beam, high beam. O, di ba? Pailawin natin para makita nyo. Okay, so meron tayo ritong conventional na front telescopic port. Manipis lang naman ito kasi isa lang naman itong underbone. So hindi naman kailangan ng malalaki kasi si underbone magagaang naman di ba? At ang gusto ko rito, tignan nyo yung disc rotor, laki diba? So maganda-ganda prenohan ito. Tapos dalawa pa yung piston ng kanyang caliper. So wala nga lang siyang ABS mga brothers, pero okay lang yon dahil isang budget underbone naman ito. 80/90 yung kanyang tire size dito na merong 17 inches na alloy wheel mags. Maganda yung style ng mags niya sporty look, no? So ang comment ko lang dito sa gulong naka 90 series siya. Palitan nyo ng mga 70 series para mas lumapad at mas maganda sa bangkingan. Yun yung masasuggest ko. And then yung fender niya may extension dito. Pwede nyo tanggalin to kung di naman maulan para mas dumagdag yung forma. Pero kung ayaw nyo napuputikan tong part na to, pirmin nyo na lang dyan, wag nyo nang alisin. Alright? Mga brothers, pagdating naman sa kanyang riding ergonomics, magugustuhan ito ng maraming average Filipino rider dahil mababa lang po yung kanyang seat height na umaabot lang ng 775 mm. Tapos yung kanyang ilalim above minimum po na 140 mm pagdating sa kanyang ground clearance. Sa kanya namang dry weight, meron itong bigat na 117 kg. Siguro kung ito mapupull tank at magkakaroon ng engine oil, papalo na ito ng around 120 kg in total weight. Na para sa akin magaang pa rin para sa isang 150cc na underbone. Nang na-bike fit ko nga ito mga brothers, napaka-comfort ng kanyang upuan.
kahit makipot lang ang kanyang setup. Ngunit pagdating sa kanyang handlebar, mababa po ito. Kaya naman nakalin tayo rito, pero konting-konti lang naman. At sa akin naman, given naman yon dahil isa naman siyang sports underbone pagdating sa kanyang pormahan. At syempre pa mga brothers, pag ito ang gamit nyo, andali nyo lang makapenetrate sa mga traffic at sa mga masisigip na lugar dito sa Pilipinas. Kaya bike fitting, approve ito dito sa Sork Moto. So mga brothers, side profile pag-usapan natin. Dito muna tayo sa right side magsimula. Ito nga yung sticker niya, may 150 Euromotor 4-stroke EFI electronic starter. Tapos ang ganda ng pagkaka style ng kanyang decal works dito, 'di ba? Sporty look, modernized. Alright, so ang tapangan natin dito, heavy duty, no? Ito something na parang maganda i-improve ng Euromotor para maging sporty look siya, no? Pero okay to, matibay naman. Ito yung tapakan o pedal ng ating foot brake. Foot brake natin dito para sa disc brake sa likod, no? Ang gusto ko rito, kahit EFI mga brothers, may kickstart to. So ibig sabihin, kahit masira ka ng battery, safe na safe ka pa rin kasi may start mo yung motor. Siklo, maganda yung detalye rito ng pagkakagawa mga brothers. So kita nyo naman, pulido, no? At ang ating muffler dito naka-upright po yan. Ito po sticker lang to, pwede nyo tanggalin to pag binili nyo kasi chrome to. Ito na yung pinaka heat guard nya mga brothers. Aluminum yung ating tapakan pagdating sa ating pillion. At yung kanyang muffler is dual exit po. So maganda-ganda manunog to kumpara sa single exit. So sa kabilang side, ayan, so same din naman yung approach, no? Meron din ditong parang pinaka specs nya, no? Makikita nyo rito yung crankcase ng makina, no? Ang ganda ng kulay, isa ito sa mga originality ng Beeperman. Then sa gilid pala, hindi natin na-discuss to, nandito yung Beeperman. Wala na yung 150, nandito sa kabilang side nga pala. Okay, same yung tapakan. Ito gusto ko tong chain guard, oh. May skin din ng carbon fiber, no? Yan. Tapos ang ating side stand, wala nang kill switch to. Center stand, so hindi ka na bibili ng paddocks kasi underbone naman siya, no? Ito nga yung sabi ko, meron siyang air ventilation dito, makakatulong ito sa makina, no? May mga ordinary na tornilyo. And then going dito sa kanyang handlebar, ayan, so ito na. So ito makikita nyo, meron siya ditong shutter key. Okay, safety ito para hindi mapagtripan. And then ito yung binago, isa sa mga binago, yung kanyang digital meter, no? Colored na po siya. Ayan, ito yung speed meter nya, gear indicator, odomo, no? Fuel meter, neutral indicator, kakambin nga natin. Ayan yung gear, kita nya. Wait natin yun, hanggang I mean, napaka-smooth na cambio yun, no? Left and right, ang ganda, may transition, no? Kasi yung low high beam, ayan, nandito, no? Engine check na kanya kasi nakahinto yung motor, pero mawawala yan pagka na-start nyo na yung motor. So ito yung headlight o lamp nya, indicator nya. So very basic. So dito sa kaliwa meron tayong left and right. Busina check, malakas kahit wag na kayo magpalit. Yung ating high beam o flasher, yan, pass light, non-adjustable po yung ating clutch lever. At yung handle grip, sakto sa isang large na kamay. May end bar tayo pero maliit lang. Ito naman yung kanyang style ng side mirror, standard po yan, so walang huli pagdating sa ating LTO. So ito po yung susi. Ayan, may logo ng Euromotor. Okay, so buksan natin para makita nyo yung transition. O, di ba, sosyal, ganda ng transition. So nandito po yung ating bukasan at patayan ng ilaw, ayan. So mas maganda buksan nyo yung daytime running lights nya lang sa araw para kitang-kita. Electronic starting, kill switch, same din yung handle grips. May magandang handle grip nyo, kahit wag na kayo magpalit. Maganda yung stock nya, no? Parang aftermarket na rin. Same din dito yung side mirror, no? So meron tayo ritong single upholstery lang. Ito yung mga gusto ko ritong upgrade, So alam niyo sa mga underbone, di ba, pinapalitan to para mas maganda, mas maangas, no? Pag binuksan nyo, eto na, meron tayo ritong compartment, maliit lang kasi nandito yung battery. Ayan, pag ganyan yan, alam ko tatakip ito, tapos wala na, pwede ka na siguro dito maglagay ng tools, no? Tapos ito na yung tangke. Ang gusto ko rito, malaki yung tangke, sabi sa atin dito 6 liters daw. Ayan. And then meron tayo ritong bakal na grab bar, hindi po yan plastic, which is good, mas safe, di ba, kumpara sa mga hard plastic. Madali lang din siya buksan at madali lang din siyang sara. Gusto ko pa rito may helmet hook, sabitan ng helmet nyo at sa inyong magiging angkas, o di ba? Sa makina mga brothers, wala naman silang binago.
ito pa rin yung naka 149cc to be exact na mayroong single cylinder, single overhead cap na dalawa yung kanyang valvula. Of course, naka-air cool dito dahil mababa lang ang kanyang compression ratio na umaabot lang ng 9.2:1 habang naka-fuel injected na nga ang kanyang fuel system. 5-speed po ang kanyang cambio mga brothers at kayang dumulo ng 12.1 horsepower at 9,000 RPM at sumisibat ng 10 Nm of torque at 5,500 RPM. Ang gusto ko rito mga brothers, kahit fuel injected na siya, meron pa rin siyang kickstart, which is good. Kung sakaling malobat ang iyong battery, ay makakauwi ka pa rin sa inyong tahanan o sa malapit na bilihan ng baterya. O di ba? Okay mga brad, pag-usapan natin yung kanyang rear portion. Ayan, ito maganda dito, combination ng LED yung kanyang taillight, no? Yung high beam niya parang ito. Yung low beam niya itong bulb type na bumbilya rito. Okay, then ito nakapirme itong LED niya rito, which is parang daytime running lights niya. So combination ng LED at saka bulb type yung kanyang taillight. Ngayon na nakakita ng ganitong approach siya, no? Tapos pwede mong upgrade yan ng LED rin kung nahihinaan ka pa, pero para sa akin sapat na. Direct yung araw ngayon, kitang-kita, no? Meron tayong reflector. No, ito yung ilaw ng plaka nandito na sa mismong taillight. Ang gusto ko dito mahaba yung kanyang rear fender, tsaka formado. May mga arrows, di lang kita masyado kasi against the light tayo. Ayan. Pero pag nakita nyo in person, mamamangha din kayo mga brothers. Sabi ko nga, dual exit ito. Naka rear disc brake din tayo rito mga brothers, no? At dalawa rin yung kanyang piston path caliper. Parang aluminum yung swing arm mga brother. Kung aluminum yan, napakaganda kasi magdadagdag gaang sa motorsiklo, no? Naka tubeless din yung gulong natin dito with a tire size na 100/80. Ayan, oh, ganda diba? Tapos yung ating kadena, chinek ko is 428 ang kanyang size ng kadena. Tapos yung rear sprocket natin dito 42 teeth. Siguro do sa front mga maglalaro yan ng mga 12 to 13. Makakasagot ng mga brad yung mga owner nito. Yan, kaya kung may mga owner tayo ng Beeperman dyan, pwede nyo i-comment kung ano yung front sprocket nito para may idea yung mga bibili. At saka syempre, ano ba yung magandang sprocket combination nito para may idea na rin yung mga magpapalit o mag-upgrade. Alright? At ang ating rear suspension dito naka monoshock na. Tignan nyo naman, no? Budget pero naka monoshock o naka centered monoshock po ang kanyang rear suspension dito sa likod. Okay? Alright mga brothers, side stand check para dito sa Euromotor Beeperman 150 EFI. So ganito po ang itsura pag naka side stand. Upon checking personally, tamang tama po yung kanyang pagkakatilt. Ayan, hindi alanganin at hindi namang sobrang higang-higa siya. Yung kanyang side stand put naka forward naman, so kahit alugin nyo hindi yan tutumba. So ito okay to. So, may mga ano kasi, may mga side stand na kailangan mo papag-grind para pumasok pa, pero ito wala na kayong poproblemahin mga brothers. At mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong bagong Beeperman 150 EFI ng Euro Motors. At ngayon naman, pag-usapan natin ang presyo. Meron nga itong updated SRP ngayong taon na 73,900 pesos. At kung gusto nyo po itong utangin o kunin ng installment, meron po itong minimum down payment na 3,500 pesos. And for 3 years mga brothers, meron po kayo ritong monthly na 3,536. At syempre, ang kanilang rebate is 300 pesos po. So mga brothers, kung gusto nyo pong kumuha ng unit na ito, maaari po kayong pumunta sa inyong malapit na Mitsukoshi na branch. Nationwide naman po sila. O kaya naman mga brothers, pwede kayo mag-inquire sa kanila online. Research nyo lang ang kanilang FB page. So mga brothers, abangan nyo dahil marami pa tayong iikutang motorsiklo ngayong taon. Alright.